Ang kwentong ating matutunghayan ay kwento ni Melissa na isang dating volunteer nurse na naglakas loob na pumasok sa isang abandoned hospital, at narito ang kanyang karanasan. Noong taong 2004, kababalik ko lang po sa aming probinsya sa Visayas matapos ko pong mag-training bilang volunteer nurse sa Maynila. Gusto ko sana magbakasyon muna kahit ilang buwan bago hanapin ang susunod kong trabaho. Pero hindi po ako mapakali, Sir Jay, kapag wala po akong ginagawa. Kaya nung inalok ako ng isang kakilala na tumutulong sa isang outreach medical mission sa isang liblib na barangay sa amin, hindi na po ako nagdalawang isip pa. Ang barangay po na iyon ay itago na lang natin sa pangalang bayan ng San Roque. Halos 2 oras mula sa sentro ng bayan. Kailangan pa naming dumaan sa ilang tulay na kahoy, masukal na daan at isang makipot na tulay na gawa sa bakal. Wala pang signal doon at karamihan sa mga bahay ay gawa pa sa kahoy at pawid. Ang pinakadahilan kung bakit ako nagka-interes sa barangay na ito ay dahil nadinig ko noon pa sa mga matatanda ang tungkol sa isang abandonadong ospital na nandoon. Ayon sa kanila, Sir Jay, dati raw itong itinayo noong panahon pa ng mga Amerikano, ngunit bigla daw itong isinara noong bandang huling bahagi ng 1980s. Matapos ay may ilang insidente pa ng bigla ang pagkamatay ng mga pasyente, mga nurse na nawawala at mga buntis na hindi na muling nakita pa. Siyempre, bata pa po ako noon at akala ko ay mga kwento lang iyon para takutin kami. Pero habang papalapit kami sa barangay, napansin ko na ang lahat ng tao, pati na ang mga kasamahan kong volunteers, ay nag-iwas na pag-usapan ng ospital na iyon. Tila bang isang kasunduan sa buong barangay na huwag itong pag-usapan. At pagkadating nga namin, mainit kaming tinanggap ng kapitan ng barangay. Inasikaso niya agad ang lugar kung saan kami magtatayo ng medical camp. May mga kasamang doktor, midwife at isa pang nurse na bukod sa akin. 5 araw sana ang plano naming pananatili doon. Sapat na para maserbisyohan ang halos 300 na residente. Sa unang 2 araw, naging maayos naman po ang lahat. Walang gaanong komplikadong kaso. Karamihan ay sipon, ubo, lagnat at pangkaraniwang sakit sa balat. Ngunit noong 3 gabi, may nangyari po na nagsimula ang kababalaghan. 10:00 po ng gabi noon, habang nagpapahinga ako sa loob ng tent, nadinig ko ang mahihinang yabag sa labas. Akala ko nga ay isa lang sa mga bata ng barangay na dumaan. Pero maya-maya pa, may narinig akong parang pag-iyak. Mahinang-mahina pero parang tinig ng babae. Lumabas ako sa tent at nagmasid ako, pero wala po akong nakita, Sir Jay. Madilim din kasi sa paligid dahil wala ng kuryente paglampas ng 9:00. Nang kinabukasan, ikinuwento ko ito sa mga matatandang babae sa barangay. Sa halip na sagutin ako ay tumayo siya at sinabing, "Huwag mo nang pansinin yon. Huwag mo nang lapitan kung ano madidinig mo ulit, iha." Doon po ako nagsimulang magtanong-tanong sa mga bata. May isa akong nakausap, si Aling Talia, na may apo raw na nawawala 5 taon na ang nakalipas. Buntis daw ang apo niya noon at dinala sa ospital ng San Roque kasi wala na daw ibang malapit pa. Ngunit hindi raw ito lumabas pa. Wala ni anino ng staff, wala ding nakaalam kung ano ang nangyari. At simula noon, iniwasan na nga ng mga tao ang ospital. Pero ito po ang nakakapagtaka. Noong araw na iyon, habang naglalakad kami patungo sa bukirin para mamahinga saglit,
Napadaan kami malapit sa lugar na tinutukoy nilang bilang ospital. Nakatago ito sa likod ng makapal na punong kahoy. Mga damong halos lampas taon na ang taas at isang mahabang daan na may konkretong bakas ng gulong ng ambulansya. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, Sir Jay, pero habang tulog ang iba naming kasamahan, naglakas loob akong bumalik sa lugar na iyon mag-isa bago pa magdilim. Nagdala po ako ng flashlight, isang maliit na first aid kit sa aking bag at isang lumang kamera. Gusto ko lang sana silipin ang loob nito. Wala naman akong balak na magtagal. Gusto ko lang ding masabi sa sarili ko na nakita ko ang ospital at baka haka-haka nga lang ang mga kwento. Paglapit ko po sa mismong gusali, napansin ko kaagad ang palatandaan, San Roque Community Hospital. Ang pintura nito ay bakbak na at ang bubong naman ay parang malapit ng bumigay. Ang mga bintana po ay puro sarado at may kalawang pa ang bakal. Sa labas ay may natumbang wheelchair at may upo ang plastic na nakasalansan pero puro alikabok at sapot ang gagamba. Binuksan ko po yung pinto sa harap at doon ako unang kinabahan dahil mabigat po yung pinto pero bumukas agad ito. Sa loob po ay naamoy ko agad ang amoy ng lumang ospital. Pinaghalong antiseptic, amag at kalawang. Ang sahig po ng tiles ay may mga bitak na. Sa hallway naman ay may mga kwarto din pero halos lahat naman ay sarado. Sa dulong bahagi, may isang operating room. Doon ko po unang naramdaman ng bigla ang pagbigat ng paligid. Parang may nakatingin po sa akin. Sinubukan kong buksan ang ilaw pero wala na talaga. Ginamit ko na ang flashlight ko, Sir Jay. Sa loob po ng operating room, may luma at kalawanging kama. May mga gamit pang pang-medical na parang bigla na lang iniwan. At bigla na lang akong nakadinig ng tunog mula sa likod ko. Parang may gumalaw na bakal. At paglingon ko, wala namang tao. Pero ang pintuan sa dulo ng hallway na kanina po ay sarado, ngayon po ay nakabukas na. Nilapitan ko yun at may hagdan pa pababa. Parang basement ito. At nung sinilip ko gamit ang flashlight, may mga kagamitan sa loob. Parang tila storage. At sa gitna naman, may nakita kong tila malaking kulungan. Parang hawla ng aso pero mas malaki. At may mga mantsa sa sahig na tuyong dugo. Doon na ako nagdesisyon na lumabas na kaagad. At habang palapit po ako sa pinto palabas, nakarinig ako ng mahihinang yabag mula sa itaas. Tiningala ko ang second floor. May mga aninong dumaan. 2 o 3 siguro. Mabilis po ang kilos. Hindi ko po makilala kung tao ba o hayop. Tumakbo na ako palabas. At habang tumatakbo ako pabalik sa tent camp, parang may nadinig akong bulong sa hangin. Hindi ko po maintindihan pero tila pabalik-balik. Parang ang sinasabi po ay, hindi ka na dapat pumasok. Hindi ka na dapat pumasok. Ganyan po yung parang nadidinig ko. At pagdating ko po sa Camp Sir Jay, hindi ko muna sinabi kahit kanino ang nangyari sa akin. Ayoko namang takutin ng ibang volunteers. Pero simula noong gabing iyon, hindi na po ako mapakali. Palagi akong may nararamdaman na parang may sumusunod o nakamasid. Hindi po ako makatulog ng mahimbing. Kinabukasan, may isa pong bata ang dinala sa camp. May lagnat at nanginginig. Ayon sa nanay, nakita raw ng bata ang itim na babae na may mahabang kuko na nakasilip sa may gilid ng tent at hindi raw ito tao. Ang bata po ay wala ding sugat pero palaging nagsusuka. Hindi ko po maipaliwanag ang kondisyon niya.
Lahat ng gamot na ibinigay namin ay hindi tumalab. At ng bandang hapon, ang isa naming kasamahan na si Nurse Lisa, nakita naming nakatulala sa harap ng ospital. Hindi namin alam kung paano siya nakarating doon. At nang tanungin namin siya, ang sabi niya, Sir Jay, may humihila sa akin papasok eh. At doon nga po, hinimatay na siya. Kinabukasan, sa hindi na rin naming mapigilang takot, kinausap namin ang kapitan. Ipinakiusap naming paikliin na ang outreach at lumikas na agad. Pumayag naman siya at sinabi pa niya na mas mabuti pa, baka may mapahamak pa sa inyo. Kaya naman, Sir Jay, ay umuwi kami kinabukasan. At matapos ang ilang linggo, hindi pa rin po ako makatulog ng maayos. Parang ang ospital ay nanatiling buhay sa alaala ko. Kaya naman sinubukan kong magsaliksik. Ayon sa record po ng munisipyo, ang ospital ay isinara noong 1989 matapos magreklamo ang ilang doktor na hindi na nila makontrol ang mga insidente ng pagkamatay at pagkawala ng mga pasyente. May mga ulat na buntis daw ang laging nawawala. At sa isang ulat pa, may pasyenteng nagsabi na may isang babae daw na nilalang na tila nurse ang pumapasok tuwing madaling araw at isinasama ang bagong pasyente sa basement. May isang lumang nurse record ang nagsabi na may gumagalaw sa ospital. Kahit sarado na po ito, may tunog ng paghila-hila ng mga paa tuwing 3:00 ng umaga. Yan po ang nakasulat at hindi na raw itinuloy pa ang investigasyon dahil sarado na ang ospital at natabunan na po ang kaso. Simula noon, tanging ilang matatanda na lang ang may alam sa buong pangyayari. Ngunit sa paniniwala ng lokal, may isang aswang na ginawang tagabantay ng lugar. Ang aswang daw ay dating midwife doon na pinagbintangan ng kulam. Nagpakamatay daw ito sa loob ng ospital. At simula noon ay pinaniniwalaang bumalik para manghila ng mga buntis at bata. Hanggang ngayon, Sir Jay, taon-taon ay may nawawala daw sa Barangay San Roque. Palaging sa paligid ng ospital at palaging may kakaibang bakas sa lupa, tila mga kuko na malalalim. Ngayon taong kasalukuyan at 11 taon na akong nurse sa isang maliit na ospital dito sa bayan, hindi ko na muling binalikan pa ang lugar na iyon at pinilit ko ng kalimutan. Pero sa tuwing nakakakita ako ng abandoned building, hindi ko po maiwasang maalala ang ospital na iyon sa dulo ng barangay. Ang aswang, ang kulungan sa basement, ang bata na may lagnat na nagsusuka ng kulay itim, at ang malamig na tinig na nadinig ko sa hangin na sinasabing hindi ka na dapat pumasok. Hanggang ngayon po ay nadidinig ko pa rin minsan yun sa tuwing nag-iisa ako kapag gabi. Ang kwento pong ating matutunghayan ay kwento ni Nestor na isang dating tanod na pumasok at sumilip sa isang abandonadong ospital at isang pangyayari ang kanyang nasaksihan at nakita ng kanyang mga mata na hinding-hindi niya malilimutan. Ako po si Nestor, 42 anyos na at tubong probinsya na itago na lang po natin sa pangalang San Luis sa silangang bahagi ng Visayas. Hindi po ako nagsasalita tungkol sa bagay na ito sa kahit sino. Pero ngayong gabi, parang hindi ko po mapigilan. Hindi dahil gusto kong takutin ng iba, kundi dahil gusto kong ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim mula noong taong 2018. May isang lumang ospital po sa amin, ang San Luis District Hospital. Hindi na ito pinupuntahan ng kahit sinong pasyente mula pa noong 2001 nang magsara ito dahil sa kakulangan ng pondo, doktor at misteryosong pagkamatay ng isang nurse sa loob mismo ng operating room. Mula noon, Sir Jay,
Napabayaan na ang buong gusali. Tila kinain na ito ng damo, amag at mga kwento ng kababalaghan. Ngunit higit sa lahat, ang dahilan kung bakit wala ni isa ang lumalapit sa lugar na iyon ay dahil sa mga kumakalat na balita na may aswang daw na naninirahan sa loob. Noong bata pa po ako, palagi naming nilalampasan ang ospital tuwing pauwi galing sa bukid. Kahit may araw, may kakaibang lamig po sa paligid ng lugar. Parang may nakatingin mula sa sirang bintana. Pero bilang bata, hindi ko pa ganoong pinapansin iyon. Akala ko po ay kwento-kwento lang hanggang sa dumating ang araw na naging bahagi ako ng mismong kwento. Nangyari po ito noong Setyembre ng 2018. Katatapos lang ng bagong orduhan noon. Maraming nasirang bahay, tulay at mga poste ng kuryente. Ako ang barangay tanod noon sa amin at inatasan kaming umikot sa mga lugar para mag-check ng posibleng delikadong lugar tulad po ng abandoned buildings, mga nawasak na kalsada at mga napinsalang instruktura. Isa sa mga naitalang lugar na kailangang masuri ay ang lumang San Luis District Hospital. Sabi pa po ng Kapitan Sir J, wala daw dapat ikatakot. Isa lang daw itong lumang gusali na kailangan lang daw ma-check para sa posibleng pagbagsak ng bubong o poste. Wala nang masyadong naglalakad pa doon pero gusto nilang siguruhin para sa kaligtasan ng mga batang mahilig maglaro kung saan saan. Ako lang po mag-isa ang na-assign doon at umaga pa lang ramdam ko na ang kabang hindi ko po maipaliwanag. Pero dahil trabaho ko iyon, pinilit kong huwag pansinin ng kutob ko. Nagdala po ako ng flashlight, radyo, batuta at maliit na kamera. Sinuotan ko rin ng makapal na jacket ang sarili ko dahil malamig at medyo basa po ang paligid. Paglapit ko po sa ospital, tahimik po ang paligid at walang kahit anong ingay kundi ihip ng hangin lang at kaluskos ng mga tuyong dahon. May bakod pa ang ospital pero butas na sa bandang kanan. Doon po ako pumasok at pagpasok ko sa mismong gusali, agad ko naamoy ang luma at panis na hangin. Amoy amag at something na parang karne na nabulok. Sa unang tingin Sir J, wala namang kakaiba. Mga sira-sirang kama, lamesa, sirang wheelchair at mga bote ng gamot na natuyo na. May mga medical records pa nga sa sahig, basang-basa at tinabunan ng lumot. Umikot po ako ng ground floor. Nirecord ko lahat gamit ang kamera. May mga parte ng kisame na may butas pa, parang mahuhulog na sa tagal. Walang kuryente kaya flashlight lang po ang gamit ko. At habang sinusuyod ko ang hallway papuntang dating ER, napansin kong may isang pinto na bahagyang nakabukas, ang operating room. Nasa pinto pa ng faded sign. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong humihila sa akin papasok doon. At pagkabukas ko ng pinto, napansin kong mas malamig pa sa loob. Parang yelo ang hangin. Sinilip ko ang loob gamit ang flashlight. May operating table pa. May mga kalawang na surgical tools. At sa isang sulok, may wheelchair na parang hindi gumalaw mula nang naiwan doon. Dapat nga po ay aalis na ako pero may narinig akong mahinang kaluskos mula sa kisame. Ang kisame po ay partly open na. Para bang may butas sa sulok. Inangat ko ang ilaw ng flashlight pero wala akong nakita. Pero pag ikot ko pabalik, parang may nakita kong aninong dumaan sa kabilang kwarto. Hindi tao ang kilos. Mabilis ito at matangkad at mapayat. Ang mga mata ko parang hindi makapaniwala sa nakita. Nanlamig din po ang batok ko. Gusto ko nang lumabas pero parang nakapako ang mga paa ko. Maya-maya pa, may amoy akong naaamoy.
Amoy dugo at panis na karne. Hindi ito basta-basta. Napakasangsang. Tinignan ko muli ang paligid at doon ko nakita sa sulok. Doon sa sulok ng operating room ang tila sariwang mantsa ng dugo sa sahig at basa pa ito. Nang sandaling iyon, nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka hayop lang iyon na pumasok o baka daga o bayawak. Pero bago pa ako makalabas ng kwarto, nadinig ko ang tila tunog ng kalmot sa dingding. 1, 2, 3. Tapos biglang huminto. At paglingon ko sa likod ko, wala na naman akong nakita. Pero paglingon ko sa unahan, doon ko na nakita ang nakakatakot na bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. Isang nilalang na halos hubad ang katawan. Maputla, payat at mahaba ang mga kuko. Nakayuko siya sa may lamesa, tila may kinakain. Nang itutok ko ang ilaw, tumigil siya at dahan-dahang tumingin sa direksyon ko. Napula ang mga mata, mababa ang noo, at ang bibig niya ay may dugo pa. Tumakbo po ako, Sir Jay. Hindi ko na inisip pa kung ano ang madaanan ko. Nabunggo ko ang isang stretcher. Nadulas pa ako sa hallway. Ngunit kahit pa madilim at magulo ang lugar, parang alam ng nilalang ang bawat sulok. Rinig ko ang yabag niya. Hindi mabigat pero mabilis ang kilos nito. Nakalabas po ako ng gusali pero paglingon ko, nakita ko siya sa bintana at nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw na parang nagsasabing hindi pa tapos. Hindi ko na pinilit pang kunin ang kamera ko. Ang mahalaga, makalabas ako ng buhay. At pagdating ko po sa barangay hall, pawis na pawis po ako at nanginginig. Nagtanong pa ang kapitan kung ano ba ang nangyari sa akin. Hindi ko po masabi agad. Ang sabi ko lang, may hayop sa loob at delikado po doon. Kaya kinabukasan, Sir Jay, bumalik ang mga kasamahan ko para silipin kung ano ang sinasabi kong hayop. Pero wala daw silang nakita at wala ding dugo. Nandoon pa rin ang mga gamit pero malinis na ang sahig. Tila nilinis o niligpit. At simula po noon, iniwasan na talaga ng lahat ang ospital. Pinaweldingan na ang gate at binakura na ng mas matibay. Kahit ang mga batang pasaway ay hindi na nagtatangka pang lumapit. Hindi ko alam kung totoo nga na aswang ang nakita ko, pero hindi iyon tao at hindi rin yun hayop. Isa lang po ang tiyak ko. May naninirahan sa loob ng abandonadong ospital at gusto nilang manatili doon. Istorya Tagalog Horror Stories.